Pangalawa, keep your lamp burning through daily faithfulness. Panatilihin mong nagniningas ang ilawan mo sa pamamagitan ng araw-araw na katapatan mo sa Panginoong Hesus. Kung sa unang point, nakita natin na hindi pwedeng manghiram ng spiritual life ng iba. Ngayon naman, makikita natin na ang spiritual life na meron tayo ay dapat inaalagaan at pinapalago natin. Hindi ka lang na-excite nung unang naligtas ka at nakilala mo ang Panginoong Hesus, kundi hanggang ngayon ay tuloy-tuloy kang nagpapalago sa Panginoong Hesus. Kailan? Araw-araw. Bakit? Kasi ang totoong disciple ay hindi lang hanggang sa pagsisimula, kundi ang totoong disciple ay nagpapatuloy na tuparin ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay araw-araw. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Matthew 25:3-4. Ang hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagdala ng langis. Ang matatalino na may nagdala ng langis sa kanilang lalagyan, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Kuya Mike, ibig ba sabihin nito, kailangan lagi akong spiritually strong? Ibig ba sabihin kapag nanghina ako, hangal na dalaga na ako? Kapag may season ako na napagod, spiritually dry, o mababa ang apoy ng faith ko, ibig sabihin, hindi na ako tunay na disciple? Hindi, kaibigan. Alam mo sa verse 5, makikita natin na habang natatagalan ang bridegroom, lahat sila ay inantok at nakatulog. Hindi lang foolish ang nakatulog, pati na yung wise. Ibig sabihin, hindi tinuturo ng parable na ang wise ay hindi napapagod, hindi nanghihina, hindi nadadapa, hindi dumadaan sa low season. Alam mo, ang kaibahan ay hindi ang pagiging perfect nila, kaya sila wise. No, hindi ganon. Ang kaibahan ng wise sa foolish ay meron silang langis. Meron na silang personal at lumalago na pagmamahalan sa Panginoong Hesus. Kaya kapag nangihina ang ilaw mo, kaibigan, bumalik ka sa source ng langis. Kapag mababa ang apoy mo, huwag kang lumayo kay Lord. Kapag dry ka, huwag mong hayaan tuluyang mamatay. Kapag wala ka ng gana, huwag mo sabihin wala na akong pag-asa. Hindi, kaibigan. Ang wise disciple, hindi yung hindi ka nakakaranas ng panghihina, kundi ang wise disciple ay marunong bumalik sa biyaya ng Diyos. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili, ano ang nagpapasustain sa ilaw mo? Spiritual excitement lang ba? Event lang ba? Worship night lang ba? Sunday lang ba? Message lang ba? O may daily faithfulness ka sa Panginoong Hesus? Tingnan mo si Daniel kung paano niya pinapagningas ang kanyang apoy at passion sa Diyos. Si Daniel ay isang tao na dinala sa Babylon. Ibig sabihin, wala siya sa comfortable na spiritual environment. Bakit? Kasi wala siya sa Jerusalem. Wala siya sa temple. Wala siya sa lugar kung saan normal ang pag-worship kay Yahweh. Wala siya sa temple. Wala siya sa lugar kung saan normal ang pag-worship kay Yahweh. Nasa pagan kingdom siya na naniniwala sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Nasa culture siya na iba ang values, iba ang pressure, iba ang authority, iba ang klase ng worship. Pero kahit nasa ganong environment, hindi namatay ang ilaw ni Daniel. Ano ang sikreto ni Daniel? Paano niya pinanatili yung kanyang ilaw? Sabi sa Daniel 6:10, na malaman ni Daniel na may decree o batas na ipinagbabawal ang manalangin sa kahit kanino maliban sa hari. Anong ginawa niya? Basahin natin ulit. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya na nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Grabe. Sa halip na matakot, sa halip na itago ang kanyang ilaw, anong ginawa ni Daniel? Nananalangin pa rin. At hindi lang isang beses, kundi 3 beses sa maghapon. At itong prayer life niya, hindi ito emergency prayer lang dahil may panganib. Hindi ito biglang naging spiritual dahil may pinag-aalala. Ang sabi ng verse, ginagawa na niya talaga ito gaya ng kanyang kinaugalian. Kakalungkot kasi marami tayong bagay na kayang gawing habit. Maraming tao sobrang disiplinado sa skincare routine. Hindi pwedeng matulog ng hindi naghihilamos, toner, moisturizer, serum. May steps pa yan. May morning routine, may evening routine. Sobrang intentional. Yung iba sobrang disiplinado sa gym. Kahit pagod pupunta, kahit busy hahanap ng schedule, kahit umuulan tuloy pa rin kasi may goal. Gusto maging healthy, gusto lumakas, gusto pumayat, gusto gumanda yung katawan. Yung iba sobrang consistent sa kape. Hindi pwede magsimula ang araw nang walang kape. Kahit late na hahanap ng coffee shop, kahit mahal bibilin. Parang sinasabi ng katawan, hindi ako gagana hanggat wala akong kape. Yung iba sobrang habit ang pag-check ng phone pagkagising. Wala pang prayer, wala pang Bible pero nakascroll na agad. Social
social media, notification, news, Shopee, Lazada, kakagising pa lang connected na agad sa mundo. Pero hindi pa connected sa Diyos. Yung iba sobrang intentional sa negosyo. Bawat araw chine-check ang sales, inventory, messages, ads, inquiries, reports. Hindi pwedeng lumipas ang araw na hindi nasisilip ang kita. Pero minsan, lumilipas ang buong linggo na hindi nasisilip ang kalagayan ng puso sa harap ng Diyos. Yung iba, sobrang faithful sa trabaho, maaga gumising, hindi late kahit malayo ang biyahe. Kahit traffic, kahit puyat, papasok pa rin kasi may sweldo, may responsibility, may boss. Pero pagdating sa spending time with God, kapag inaantok, kapag busy, kapag wala sa mood, madaling kinakancel. Yung iba, sobrang updated sa teleserye, K-drama, vlogs, NBA games, news, o kaya mga trending sa social media. Alam ang latest episode, latest issue, latest score, latest chismis, latest sale. Pero pagdating sa Word of God, hindi alam kung kailan huling nagbabad sa scripture. Yung iba sobrang intentional sa diet, fasting, budget, investments, travel plans, car maintenance, school requirements, content posting, business strategy, at personal goals. At hindi naman masama ang mga iyon. Maganda ang discipline, maganda ang pagiging responsable. Pero ang tanong, bakit kaya nating maging intentional sa mga bagay na temporary pero pagdating sa eternal, parang laging kapag may time na lang busy Kapatid, kung meron mang habit na dapat nating gawing intentional, hindi ba dapat ang pananalangin? Hindi ba dapat ang pagbababad sa presensya ng Diyos na nagligtas sa atin at nagmamahal sa atin at nagbibigay ng direksyon sa atin sa araw-araw? Hindi ba dapat ang pakikinig sa kanyang salita? Kasi ang prayer ay hindi obligasyon, kundi ito ang panahon na nakakapagpahinga ka at nakakapagpalakas ka sa presensya ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lang reading material, kundi ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang presence ng Diyos ay hindi lang pang Sunday, kundi ito ang source ng langis o oil na kailangan natin para tayo manatiling umiilaw. Kaya nga sa ating Go Mission app, meron doong Bible. At yung Bible na yon, mas madali mo na siya maiintindihan kasi yung Tagalog version niya ay binago na natin. At meron itong mga insights na pwede mong i-click upang mas maintindihan mo yung Bible. Kaibigan, wag mong gawing emergency button ang prayer. Gawin mong habit ang prayer. Gawin mong habit ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag mong hintayin ang lion's den bago ka pa lumuhod sa Diyos. Huwag mong hintayin ang crisis bago ka pa bumalik sa Kanya. Habang okay pa ang lahat, magpasalamat ka. Habang wala pang matinding pressure, magbabad ka sa presensya niya. Kasi pagdating ng pressure, alam mo, ang lalabas sa'yo ay kung anong matagal mo nang kinaugalian, kung ano ang habit mo, kung anong ginagawa mo araw-araw. Ibigan, daily faithfulness prepares us before the crisis exposes us. Alam mo, sa Mark 1:35, pagkatapos ng matinding ministry, healing, teaching, crowds demands ng tao, ang sabi ng Bible, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Tingnan mo to, ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos, naglaan ng panahon para manalangin. Kung si Lord mismo ay hindi nagmi-ministeryo nang hindi siya connected sa kanyang Ama, paano pa kaya tayo? Misa inisip natin, busy ako kaya hindi ako makapag-pray. Pero para sa Panginoong Jesus, baligtad. Dahil busy siya sa ministry, mas lalo siyang nananalangin. Hindi niya ginawang excuse ang busyness para mawala ang paggugugol niya ng panahon sa kanyang Ama. Malinaw na ang priority niya ay ang Ama. Kaibigan, pag-isipan mo ito. Baka kaya mabilis tayong manghina kasi lagi tayong nagbibigay ng sarili natin sa iba. Pero tayo naman ay hindi tumatanggap mula sa Panginoong Yesus. Baka kaya madaling uminit ang ulo natin kasi puno ang schedule pero empty ang soul. Baka kaya mabilis tayong ma-discourage kasi connected tayo sa lahat ng notifications pero disconnected tayo sa boses ng Diyos. Sabi sa GodQuestions.org tungkol sa parable, the underlying message of the parable is that Christ will return at an unknown hour and that is people must be ready. Pero paano tayo magiging ready? Hindi sa pamamagitan ng panic, hindi sa pamamagitan ng last minute spirituality, kundi sa pamamagitan ng daily dependence on Christ. Now, ano ba ang mga signs na namamatay na yung ilaw ng isang disciple? Una, dati excited ka manalangin, pero ngayon naging pag may emergency na lang. Dati may hunger ka sa salita ng Diyos, pero ngayon puro clips,
post at sermon summaries na lang ang spiritual food mo. Dati mabilis kang mag-repent pero ngayon nasasanay ka na sa compromise. Dati sensitive ka sa conviction ng Holy Spirit pero ngayon kaya mo nang i-ignore ang correction. Dati may joy ka sa worship pero ngayon routine na lang at wala ng puso. Dati mission-minded ka pero ngayon puro sarili mong comfort ang priority. Dati lumalapit ka sa Diyos kapag mahina ka pero ngayon mas nauuna ang distraction kaysa prayer. Kaibigan, keep your lamp burning through daily faithfulness. Sabi ni Matthew Henry, ang wise virgins ay larawan ng sincere Christians at ang foolish ay hypocrites. Mabigat yon, pero kailangan nating marinig kasi posible na may lamp tayo pero walang oil. Posible na may activity tayo pero walang intimacy sa Diyos. Posible na may movement pero walang abiding. Posible na may reputation na maganda tayo sa church pero walang relationship na lumalago sa Diyos. Kaya kapatid, wag mong pabayaan ang langis. Wag mong iasa sa Sunday ang buong spiritual life mo. Wag mong gawing decoration ang Bible. Wag mong gawing routine ang worship. Bumalik ka sa Panginoong Jesus araw-araw. Magpa-disciple ka sa Kanya araw-araw. Bakit? Because a lamp may shine for a moment but only the oil of grace keeps it burning until the bridegroom comes.